Nag-iisip ka ba kung ano bang negosyo ang para sa'yo? At syempre, nalilito ka dahil ano nga ba talagang negosyo yung para sa'yo? Kasi napakahirap naman mag-umpisa sa negosyo tapos malalaman mo ay hindi pala para sa akin yung negosyo na to. So, kung nandito ka para malaman mo kung para sa'yo nga ba talaga yung negosyo na iisip mo or yung sisimulan mo, ay tamang-tama ka ng pinapanood. Kaya I highly suggest na panoodin mo ito ng mabuti mula umpisa hanggang dulo para mabigyan kita ng tips or ideas kung para sa iyo nga ba talaga yung negosyo na balak mong simulan o pinaplano mo, or baka meron ka na ngang negosyo ngayon at nag-iisip-isip ka nga kung para sa iyo ba talaga yan. Okay guys, I'm Joseph at welcome po sa Joseph's Blessing YouTube channel. Ang content ko guys is about financial literacy, business, at syempre, kung paano nga ba tayo uunlad sa buhay sa pagpapalago po ng ating mga pera using our business or yung ating career. Okay guys, simulan na natin, no? So, meron akong 6 na tips or ideas na sasagot sa tanong mo kung para sa iyo nga ba yung negosyo na iniisip mo, pinaplano mo, or meron ka na ngayon. So, unang-una sa lahat guys, ang tanong, sa number 1 natin, nag-e-enjoy ka ba dun sa negosyo na naiisip mo? Or mag-e-enjoy ka ba dyan? Siyempre, higit sa lahat guys, dapat sa lahat ng ginagawa natin ay nag-e-enjoy tayo. Oo, importante, siyempre, maisip na agad natin kung trending ba or sikat ba yung business na naiisip natin. Like for example, coffee shop. Napakadaming nagbi-business ng coffee shop. Pero ang tanong guys, nag-e-enjoy ka ba sa kape? Kasi, oo, maraming umiinom ng kape. Pero marami rin naman akong kilala na hindi nagkakape or nagkakape man paminsan-minsan lang. Kaya wala silang masyadong idea about coffee. So, kung magtatayo ka ng negosyo ng coffee shop tapos hindi ka naman talaga enjoy sa pag-inom ng kape, so duda ko guys na magiging successful yung coffee shop business mo. So isipin mo na agad guys, saan ka nga ba nag-e-enjoy na sa tingin mo ay pwede mo maging negosyo? Like for example, mahilig ka sa motor. Ngayon, pwedeng-pwede ka nang mag-isip ng napakaraming ideas or businesses na related sa motor. So, unang-una na sa lahat dyan guys is motor shop, no? So, pangalawa, parts and services. Pangatlo, helmets, jackets, no? Intercoms, no? Yung mga related po sa pagkakaroon ng motor, no? Papintura sa body ng motor, sa mugs ng motor. So, kung nag-e-enjoy ka sa motor, baka pwedeng-pwede talaga sa'yo ang negosyo na pagmumotor. So, ayun po yung ating number 1. Dapat nag-e-enjoy ka or mag-e-enjoy ka sa negosyo mo. So, sa number 2 natin guys, dapat may knowledge ka or hobby mo yan. Or expert ka dyan. So, okay lang naman kahit konti lang about yung knowledge mo dyan. Pwedeng-pwede mo namang mapalago yan. Basta interesado ka talaga dun sa bagay or negosyo na gusto mong pasukin. Halimbawa, magaling kang mag-makeup, magaling kang mag-ayos ng kilay, magaling ka sa kulay ng buhok na babagay sa isang tao. Kunyari, ang skin tone niya is medyo dark. Ito dapat ang bagay sa kanya. Skin tone niya ay maputi siya. Bagay siguro sa kanya ang blonde. Alam mo yun, makakapagbigay ka ng napakagandang advice sa magiging customer mo kasi magaling ka eh. Magaling ka sa mga beauty products. So, ibig sabihin, expertise mo yan. So, ano pa? Like for example, hobby mo magluto. Masarap kang magluto. Napakarami mong putahe na kayang lutuin. Mabilis kang magluto, but at the same time, napakasarap ng luto mo. So, dyan pa lang, magkakaroon ka na agad ng idea na pwede ka sa food business. O, diba? So, yun po yung ating tip number 2. Dapat, hobby mo yan or expert ka dyan. So, tip number 3 natin guys, or idea number 3 natin. So, bagay na bagay sa'yo ang negosyo kapag sa lugar mo guys ay nakakasolve ka ng problem using your business. Like for example, sa lugar nyo guys, malapit ka sa mga schools. Pero napansin mo is halos walang nagbebenta sa inyo ng school supplies. So pwedeng-pwede kang magkaroon ng negosyo about schools. Ito nga po yung mga school supplies. So kung yung bahay mo naman or yung lugar nyo naman ay malapit sa mga high school or college, tapos may budget ka pa, baka pwede kang magsimula ng negosyo na for rent na pwede nilang tirahan. Like for example, kung meron kang pondo or may budget ka nga, pwede kang bumili ng isang unit na condo or isang bahay sa isang subdivision and then i-convert mo na for rent
para sa mga students. So imagine meron kang customer or client for whole year. Malaki yung chance na magkaroon ka talaga ng customer dahil ang laki ng demand. Imagine mo napakaraming estudyante, no? Iilan lang naman yun ang mga nagpaparenta. Kadalasan, ganyan ang sitwasyon. So, kung ganyan yung sitwasyon, nakakasolve ka ng problema. So, isipin mo na agad, guys, ano bang problema yung pwede mong masolve? No, na pwede mong gawing negosyo. So, yun po yung ating tip or idea number 3. So, ngayon naman, guys, sa idea number 4 natin, guys, anong meron ka na pwede mo na agad simulan para magkaroon ka ng negosyo? Kadalasan, related yan guys sa hobby mo or expertise mo. Halimbawa, sa mga merong hobby na photography. So, meron sila mga cameras, action cam, minsan may drone pa. Kung busy ka at hindi mo na nagagawa yan, ang pwede mong magawa dyan guys is parentahan. Diba, napaka-passive income yan guys. Kumikita ka nang wala kang ginagawa kasi nagpaparenta ka ng mga gamit mo. Gaya ng sabi ko kanina, sa pagluluto, meron ka ng mga gamit sa pangluto. So, pwede mo na agad simulan. Ano pa? Kung meron kang motor, pwede ka na agad magkaroon ng service. Kung meron kang van, kung meron kang tricycle, pwede ka na mag-service ng mga estudyante. Isipin mo agad kung anong meron ka na pwede mo na agad simulan. So, kahit wala kang puhunan, ay makakapagnegosyo ka. So, ito po yung ating tip or idea number 4. Ito naman guys, yung ating number 5. High demand but less supply. So parang problem solving na naman. Gaya ng sabi ko kanina, ang maganda example dito guys is yung pagpaparent ng bahay or unit sa condo unit na pwede mong parentahan para sa mga students. Imagine mo napakadaming school, napakadaming estudyante, and then iilan lang naman yung mga nagpaparenta. 'Di ba? So ibig sabihin, napakalaki ng demand pero konting supply, napakaraming estudyante pero konti lang yung mga nagpaparenta. Isipin mo na agad, ano sa lugar nyo yung konti pa lang na negosyo pero ang daming demand? So kung sa lugar nyo guys, konti pa yung nagko-coffee shop, baka pwede kang magsimula ng coffee shop. So kung sa lugar nyo wala pa yung laundry business or water refilling station or gasoline station or car wash or vendo car wash, baka pwede mo nang simulan yan. Kasi for sure, napakalaki ng demand ng mga car wash. Kasi napakarami nagbomotor ngayon talaga. Imagine mo, halos lahat ng bahay ngayon may motor. At hindi lang basta isa. Minsan nga lagpas dalawa or higit pa. Di ba? May kotse na, may mga motor pa. So yun po yung ating tip number 5. High demand, less supply. Ito naman po yung ating last but not the least, yung ating pang-anim guys, na tips or ideas kung bagay ba talaga sa yung negosyo na naiisip mo or meron ka na. Napakaganda nito guys. Ito yung isa sa mga gusto ko kasi dito mo makikita yung pagiging unique ng business mo dito sa ating bansa. Ito nga po yung create a local brand na galing po sa abroad o ibang bansa. Ang isa sa mga halimbawa nito guys is takoyaki. No? Kailan ba lumabas yung takoyaki dito sa Pilipinas? Pero ang tagal na po niyan sa ibang bansa. For sure, siguro tayo, dinala lang yan sa Pilipinas. At imagine, ilang taon na po ang takoyaki dito sa Pilipinas na mabenta. Ano pa? Shawarma. Ano pa? Ramen. Di ba? Ngayon, kung mahilig ka pumunta sa ibang bansa, for sure, makakakita ka ng idea or ideas na mga business na pwede mong dalhin dito sa Pilipinas at maging local brand. So, ayun po yung ating tip number 6, guys, or idea number 6. Nawa, nakatulong ako guys sa tanong nyo, no? Kung para sa inyo ba talaga yung negosyo na naiisip nyo or sinisimulan nyo na. Nawa, nasagot yung mga tanong nyo guys, no? Ganun din po guys, mag-comment ka sa comment section. Ano pa nga ba yung mga ideas na gusto mo pang i-share, no? Sa mga questions natin. So yun lamang guys, nawa na gusto nyo po ang video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell po with all para lagi updated sa ating mga videos. Maraming salamat muli at God bless. Appear!